Pag-usapan nga natin to, no? Ano bang basa nyo? Kasi kanina nung bago kayo dumating, sabi ko, baka naman ito yung panahon, 2 years into the presidency, medyo nare-relay sa mga tao. We want results. No? Ano bang basa nyo rito? Bakit bumagsak ng ganong katindi? 13 points ang approval rating ni mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Well, definitely it's a failure of substance. No? Yung sinasabi mo nga kanina, no, naghahanap yung tao ng deliverables, no? Hindi lang naman yung 20 peso na kilo ng bigas ang hinahanap nila. No? Naghahanap din sila ng lasona. Sabi niya ay bilang na ang oras ng mga kartel, ng mga smugglers, ng mga hoarders, mga sindikato, etc. Pero parang wala namang nakasuhan. No? Ngayon ay medyo nagte-taper off, medyo bumababa yung inflation, pero yung food inflation mataas pa rin. At saka kahit bumaba yung general inflation, it takes time may gestation period yan para maramdaman ng mga tao. Ang naramdaman ng tao, yung isang taon na mataas ang presyo ng bilihin, especially pagkain. So sinisingil siya ngayon yan. No? Ikalawa, baka yung mga banat sa kanya na where's the VIP? Nasa na yung 100 billion na nakuhang Memorandum of Understanding, yung mga MOU sa mga biyahe. Lalo na last month, naka-4 na biyahe siya. So, nung simula ay hindi naman masyadong iniinda ng mga tao yung mga biyahe. Pero sa ngayon, after almost 2 years ng kakabiyahe, once or twice a month, naghaharap na sila. Nasa na yon? No, nasa na yon, no? Syempre may cost din itong pagkawasak ng Uniteam. Halimbawa, bumaba siya ng 32% sa Mindanao. Malaking bahagi niya yung away niya sa mga Duterte, no? Hindi naman sa buong bansa, pero at least sa Mindanao. Lalo na wala naman masyadong plataforma na binandera yung presidente last election. Ang binandera niya is unity. Sa pamamagitan ng Uniteam. Nawala yung unity, nawala yung Uniteam. So kahit papano ay tatama sa kanya yon, no? Pero hindi lang naman siya yung bumaba lahat Doon muna tayo sa Uniteam, no? So ibig sabihin ba nito yung kaisa-isang ipinangako niya, hindi pa niya nagawa? Kasi wala namang detalyadong pangako during the campaign, di ba? Pero that's pinangako exactly niya Uniteam. Yes. That's exactly what I mean. Yung isang kanya. Bagaman yung pinaka tama dito sa pagbaba ng kanyang approval at trust ratings ay yung talaga, yung gut issue, no? Utilities, kuryente, tubig, gasolina, pagkain, no? Gamot, etc. Dahil kung titingnan mo, halos 30% yung binaba niya sa poorest of the poor. Diba? Yung E. Tapos 15% yung binaba niya sa D, yung mga mahihirap. So yung main concern dito, dahil yan yung pinakamalaki sa populasyon yung D&E. Yung iba nga hindi na sineserve yung ABC dahil masyadong maliit. Yung D&E yung pinakamalaki. Yung mga mahihirap at yung mga sobrang mahirap. Doon siya tinamaan ng husto. Kaya ibig sabihin, sikmura ito. Hindi ito simpleng tsa-tsa. Bagamat mataas yung tutol na sa tsa-tsa ngayon, 88% according to Pulse Asia. Pero yung talagang tumama rito ay yung sikmura. No? Yung sikmura at saka yung mga serbisyo. Kumusta naman yung sustained na attack sa kanya ng mga Duterte? Mukhang naka-apekto ba ito? Well, may epekto yon. Lalo na binabanatan siya sa kanyang leadership, binabanatan siya doon sa mga deliverables, no? Naka-apekto rin yon. Pero tinamaan din si Vice President Sara, bumaba siya ng 7%. At makikita natin, itong 7% ay continuous. Ibig sabihin, kahit mas maliit yung pagbaba niya, nagpapatuloy yan. At ang kaibahan ni Vice President Sara kay President Bongbong Marcos, hindi naman kandidato si Bongbong Marcos sa 2028. No? Kaya kung ididikit mo yan doon sa isang bahagi ng survey ng Pulse Asia, yung mga preferences for presidents, makikita mo na medyo tinamaan si Vice President Sara Duterte. Yung tinalakay natin last episode. Oo nga. Tsaka labas sa margin of error yan, no? Yung 7-point drop ni... Kung binabanggit yung margin of error, lagi na lang may ganong smirk, no? Wala man akong pinapatunguhan. Well, sa speaker, bumaba lang 9%. Labas yun ng margin of error. Yung 9 points niya. Yan, di ba?
Sama, no? Kung kailan mo wini-wish na sana hindi pasok sa margin of error yung puntos, doon pa pasok, doon pa hindi pasok, no? Okay. Pero masyado ipaliwanag, masakit eh. Parang kinikis-kis mo pa eh. No? Hindi naman. Baka sabihin ng mga troll dito ng mga Duterte, Sir, nakukonfuse kami kasi binabanatan si Martin Romualdez eh. Di ba tayo lang dapat banatan ito? Pero bakit binabanatan yung target natin? Ganun po tayo, no? Medyo kinakantsawan lang natin. Hindi dahil kumakampi kami sa inyo. No? Hindi naman yun. Oo. Hindi naman. Objective lang tayo. Halimbawa, si Senate President Subiri, 2% yung kanyang binaba. Yan, within the margin of error yan. Pero ito nga, kasi naturally, di ba, pag hindi masyadong happy ang mga tao sa buhay in general, no? Sa ilalim ng isang administrasyon, syempre ang una mo talagang sisihin dyan, presidente. So it's par for the course, di ba? Kaya mas malaki yung binaba niya. No? Kaya mas malaki yung binaba niya. Dahil syempre lahat ng sisi dun sa head of state, head of government. No? At dahil presidential system tayo, hindi lang head of state yung presidente, head of government din siya. Correct. Oo. Sa ibang mga bansa kasi, may pagkakaiba yon. Yung isa titular, isa naman yung nagpapatakbo ng day-to-day operations ng gobyerno. Isa ministerial, no? Usually yan yung bumibiyahe. Siya yung nagre-represent ng foreign affairs, no? Pero yung nagpapatakbo ng gobyerno ay yung lahat ng departamento. Kaya sa ating presidential system, iisa yan. Head of state at saka head of government. Unahan ko na kayo kasi mukhang makakantsaw na, doon na papunta yan eh. Pero in the case of President Marcos, siya rin yung biyahe ng biyahe. At siya rin yung head of government. Okay ba? Yes. Pero problema rin yan ng siyempre, pinag-usapan natin yung substance, which is gut issue ng mga mamamayan. Pero baka may problema rin sila sa narrative. No? Baka may ganun din problema. Diyan tatama ng kaunti yung chacha. No? Diyan tatama yung mga biyahe. No? Diyan tatama yung interview sa Australia, no? Diyan tatama yung mga 'yon, no? Na hindi lang ito usapin ng substance, usapin din do ng for lack of a better term, spin, no? Yung pero sorry medyo hindi ako agree dun sa parang impact ng Australia interview. Para I think ilang naman sa akin, no? Hindi naman sa gusto kong barahin yung Ronald Llamas. Ano ba naman, diba? Sino ba naman ako para barahin yung mga taong nakakatulog? Binalik pa no? Talaga hindi maipagpag. Malapit na, konti na lang, medyo mag-wear off na. May konti pa eh. Hindi kasi nag-alala ako eh. As in, I was worried sick, no? Hindi, sa akin kasi parang, siguro, dun sa mga tao na, familiar dun sa issue, they gave a damn doon sa pagkabuhol-buhol ng sagot niya doon sa interview ng isang Australian na journalist. Pero kung pag-uusapan natin DNA, I don't think they care about that, no? Mas mukha talagang gut issue, di ba? Kaya nga, yung spin naman kasi, accumulation niya ng maraming bagay. Accumulation niya ng chacha, accumulation niya ng mga DDS vloggers, na trolls, accumulation niya ng mga ganyang klaseng, ang tawag dyan ng bunso ko, epic fail. Dahil trabaho yan ng mga handlers yung mga kasama mo sa mga biyahe. Iniiwas ka dun sa mga mahihirap na sitwasyon katulad niyan. Hindi lang yung Australia, no? Yung mga iba pa na medyo nahirapan siya. Yung pag nakakabulol-bulol yung presidente, no? Ibig sabihin hirap siya. Ang trabaho ng handler, iwasan yung ganung klaseng mga moment. No? Nangyayari din sa amin yan nung panahon ni Pinoy no? Meron din kami mga epic fail, no? Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, paki-like at share na lang po para mas marami pang makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube, saka Facebook stars po. Alam niyo po, malayo po mararating ito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming salamat po.